Clay, may gagawin na hindi ginawa sa Warriors noon. Draymond Green sinabing magkakampiyon ng Golden State next season. At Giannis nakagawa ng massive favor sa Warriors sa latest moves ng Bucks. Ang 4 na beses na kampiyon sa NBA ay magiging isa sa mga pangunahing player habang wala si Irving. At kinakailangang taasan ang kanyang produksyon hanggang sa makabalik sa aksyon ang point guard. Si Cooper Flagg ang pinili bilang unang overall pick ngayong taon sa NBA draft ng Dallas Mavericks, ngunit kakailanganin pa niyang mag-adjust sa liga. Gayunpaman, mayroon pa rin ang Mavs ng mga tulad ni Anthony Davis, Klay Thompson, Daniel Gafford at PJ Washington. Lahat ay mahuhusay na player sa NBA. Ang injury ni Irving ay isang malaking dagok sa team, ngunit nakita na siyang muli sa basketball court. Gayunpaman, nasa posisyon ng Dallas na hindi nila kailangang pilitin agad ang pagbabalik niya dahil marami silang option na mapagkakatiwalaan. Kamakailan lang ay nagsalita si Thompson tungkol sa kanyang nararamdaman sa kasalukuyang roster at naniniwala siyang ang Mavs ang may pinakamahusay na frontcourt sa liga. Sa isang panayam sa 5 beses na kampeon sa NBA na si Michael Cooper, sinabi ni Thompson na natuwa siya sa pagdagdag kay D'Angelo Russell. Anya, sa palagay ko kami ang may pinakamahusay na frontcourt sa NBA kapag kami ay healthy. Napakalalim ng frontcourt namin kina PJ, Coop, Gaff, D-Live at AD, tapos nadagdagan pa ng isang gaya ni DLO at may guard depth pa kami. Ay talagang excited ako. Hindi ko inakala na mapupunta ako sa Dallas pero naging napakaganda ng transition. Lumipat si Thompson sa Mavs bilang free agent at itinuturing ito bilang isang hakbang para mapalakas ang kanilang tsansa sa kampyonato. Isang malaking trade na nagpadala kay franchise star Luka Doncic sa LA Lakers at sunod-sunod na injury sa roster ang nagpapahirap sa Mavs noong nakaraang season, pero inaasahang magiging iba ang takbo sa paparating na season para sa kanila. Pinili ni Stephen A. Smith ang Mavs bilang isa sa mga posibleng magkampiyon. Ito ay dahil sa mga veterano sa kanilang roster at ang pinakamatanda sa kanila ay si Thompson. Sa edad na 35 taon, siya ang pinakamatandang player sa team at may karanasan ng 4 na kampyonato. Ibinunyag niya na dahil sa kanyang edad at karanasan, kailangan na niyang maging boses na mangunguna sa team, isang papel na hindi niya ginampanan noon sa Golden State. Kapag hinahangad mo ang kampyonato, hindi mo lang basta sasabihin, magkakampiyon kami. Kailangan mong harapin ito linggo-linggo. Kailangang maabot ang 60 win threshold or up to 50s dahil pagdating ng playoffs, ito ay isang digmaan ng katatagan at kailangan lang naming mag-peak sa tamang panahon, ani ng 5-time All-Star. Kaya sobrang excited ako, papunta nga ako sa gym ngayon. Matagal-tagal na rin mula nang ganito ako ka-motivated. Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay nagkaroon ng tahimik at hindi kapanapanabik na off-season at tila babalik sila ngayong season na may halos parehong lineup na pinangungunahan nina Stephen Curry at Jimmy Butler, ang parehong grupo na nabigo sa second round noong nakaraang taon. Siyempre ang injury ni Curry ay naglagay ng malaking tandang pananong sa resulta ng playoff na yon. Pero sa edad na 37 taon, kailangan nang isama ang posibilidad ng injury sa equation para sa isang team na kasing tanda ng Warriors. Kamakailan sina Butler at Draymond Green ay nakisali sa ilang off-season runs at pagkatapos ng workout, tinanong si Green kung kumusta ang pakiramdam niya at sa kanyang sagot nagbigay pa siya ng championship prediction. Maganda, sabi niya, 6 na linggo na lang nasa tamang kondisyon na ako at kukunin natin ang championship ngayong taon, ani Green, ayon sa Warriors World sa Twitter. Kilalang palaban at matapang siya pagdating sa kanyang mga pahayag sa mga nakaraang taon, kabilang na ang garantiya niyang kampyonato noong nakaraang All-Star Weekend, ilang sandali matapos makuha ng Warriors si Butler. Ngunit ito ay nauwi sa kapalpakan na naging dahilan ng matinding panunukso online matapos ang pagkalaglag ng Golden State sa playoffs. Posibleng at marahil malamang na nalampasan sana ng Warriors ang Minnesota sa second round kung hindi na-injure si Curry. Gayunpaman, mukhang kulang pa rin sila ng 1 o 2 piraso upang maging tunay na contender laban sa mga powerhouse tulad ng kasalukuyang kampiyon na Oklahoma City Thunder o ang bagong pinalakas na Denver at Houston Rockets sa Western Conference. Nanatiling isa sa mga pinakamahusay na point guard at overall player si Curry sa edad na 37 taon. Ngunit ang mga injury niya ay mas naging madalas nitong mga nakaraang taon. Si Butler ay aabot na sa 36 na taon pagdating ng simula ng susunod na season at si Green ay magta-36 din sa kalagitnaan ng kampanya.
Ibig sabihin malaki ang inaasahan ng Warriors sa mga players ayon sa NBA aging standards ay lagpas na sa kanilang prime. Ang pinakamalaking tanong ngayong off-season para sa Warriors ay kung ano ang gagawin nila sa kontrata ni Jonathan Kuminga. Hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot ukol dito. Nakatakdang simulan ng Warriors ang kanilang paparating na season sa road kontra sa Los Angeles Lakers sa opening night. Sa huling balita, mananatili si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee. Iyan ang pangunahing epekto ng pinakabagong hakbang ng Bucks na muling pumirma sa kanyang kapatid na si Thanasis nitong linggo na nangangahulugang ang Golden State at iba pang team ay pansamantalang maaaring isantabi ang kanilang pangarap na matrade siya. Bagamat maaaring ikadismaya ito ng ilang fans ng Warriors na nananatiling isang baitang sa ibaba ng pinakamahuhusay na team sa Western Conference, ang desisyon ni Giannis na manatiling tapat sa Bucks ay dapat ituring na positibo. Una sa lahat, ang katotohanang kinailangan pang pirmahan ang kanyang kapatid bago magkaroon ng malinaw na sagot ukol sa kanyang kinabukasan ay patunay na nasa bingit ng pagbabago ang sitwasyon sa Milwaukee, lalo na matapos ang 3 sunod na pagkatalo sa unang round ng playoffs. Ngayon, paano kung nag-iba ang takbo ng mga pangyayari? Paano kung talagang humiling ng trade si Antetokounmpo ngayong summer? Maraming team ang agad na pipila para makausap ang kanyang kampo at ang front office ng Milwaukee at siguradong kabilang dyan ang Golden State Warriors. Ngunit kung tutuusin, hindi rin handa ang Warriors sa ganitong sitwasyon pagdating sa trade. Maaaring naisip nilang i-package sina Jimmy Butler, Brandon Podziemski at lahat ng draft picks nila, pero ang pagbibitiw sa isang 6-time All-Star na si Butler na may malaking ambag noong huling bahagi ng nakaraang season ay hindi basta-basta. Bagamat sigurado na magsisimula si Antetokounmpo ng season sa Milwaukee, hindi pa ito garantiya na matatapos din niya ang season doon. Kapag hindi maganda ang simula ng Bucks, siguradong muling lilitaw ang mga spekulasyon tungkol sa kinabukasan ng kanilang franchise star. Kung sakaling dumating ang punto sa kalagitnaan ng season na muling magduda si Giannis sa direksyon ng team at maging bukas sa trade, mas magiging flexible ang Warriors sa pagpasok sa trade talks, lalo na kung magawang pirmahan muli si Kuminga sa halagang nasa 22 hanggang 25 milyon kada taon sa mga susunod na linggo. Sa halip na isama si Butler sa trade para ma-match ang sweldo, maaaring mag-offer ang Golden State ng package na sina JK at Draymond Green o kaya naman ay Kuminga at mas maliliit na kontrata nina Moses Moody at Buddy Hield. Ito ang dahilan kung bakit matiyagang naghihintay ang Warriors sa negosasyon ng kontrata niya. Pinaghahandaan nila ang mga posibleng trade na mangyayari sa Pebrero kung saan kailangang isama ang batang forward, pero ayaw nilang mapilitan sa isang long-term deal na maaaring ikabahala ng Bucks o ibang team. Si Antetokounmpo pa rin ang pangunahing target kung sakaling dumating ang ganitong pagkakataon, at ang pangyayaring ito nitong linggo ay hindi pa tuluyang nagsasara sa posibilidad na magiging available siya, lalo na kung hindi magpakita ng sapat na pag-asa ang Bucks sa simula ng season.